Sounds. Check. Sound check. Sound. Praise God, Amen. At good morning sa bawat isa, sa lahat po ng mga nanonood online. Welcome po kayo sa ating Sunday School. Stay tuned sa atin pong gawain ngayong umaga because I believe na marami po tayong matututuhan from the Word of God. At sa lahat ng mga narito sa ating church building, welcome din tayong lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Amen sa church na ito. Tayong lahat ay magsitayo ngayong umaga at awitan muna natin ang ating Panginoong Jesus, hallelujah, ng When I Think of the Goodness of Jesus, hallelujah, praise God, amen. And when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, you know my soul cries out, hallelujah. Thank God, sing one more time. When I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, you know my soul cries out, hallelujah. Thank God. Now let us sing glory, glory, hallelujah. Well, glory, glory, hallelujah. Since I gave my burden down, well, glory, glory, hallelujah. Since I gave and I feel better, oh, I feel better, so much better. Since I gave, yes, I am burdened down. Oh, I feel better, so much better. Since I gave, oh, bless that wonderful name. With a blessed and wonderful name of Jesus. With a blessed and wonderful name of Jesus. With a blessed and wonderful name of Jesus. There's no other name. Oh, salvation in the name. Well, there's salvation in the name of Jesus. Yes, amen. Salvation in the name of Jesus. Well, there's salvation in the name of Jesus. There's no other name. In the name of Jesus. Well, there's healing in the name
Since I I'll let my burden down. Glory, hallelujah. Since I feel better, so much better. Since yes, I've been burdened down. I feel better, so much better. Since Praise God, hallelujah. Tayo manalangin dakilang Diyos, salamat kayong umaga. Pagpalain niyo po ang gawain ito, Diyos. At ang bawat isa nakikinig, Panginoon, pagpalain mo na yung salita. Mga panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Pwede tayo makaupo ngayong umaga. Muli ay good morning at welcome sa lahat. Amen. Ang mga nanonood online at sa lahat ng mga narito sa ating church. Amen. Narito tayo sa church. Ngunit yun nga, patuloy natin ini-implement yung mask. Amen. Face mask. Hallelujah. Much better kung meron tayong mga face to shield. At meron pa rin tayong social distancing, mga kapatid. Okay? So, ngayong umaga, tayo pa rin ay magpapatuloy sa ating lesson series, mga kapatid. Dito, amen, sa ating pinag-uusapan. At tayo po ay nasa pangilang lesson natin ngayong umaga. Lesson number? Pangilang lesson na? 5. Okay? So, last 4 weeks, amen, ay pinag-usapan po natin ang how well do you hear? How well do you give? How well do you pray? And how well do you read? Tama? Amen? So, I suppose na tayo po ay marunong na magbasa properly. At tayo po ay marunong na makinig. Tayo marunong nang mag-pray. At ang ba? How will you pray? And then, marunong na rin tayo na ano nga yan? Bigay. Okay? So, panglimang lesson ngayong umaga sa ating lesson series na spiritual wellness. Okay? At napakahalaga po nito, mga kapatid. Hallelujah, lalo-lalo na sa atin bilang mga mananampalataya. No? Kaya ito ay ating pinag-uusapan dahil from time to time dapat ay chine-check po natin kung tayo pa rin ba, hallelujah, ay nandun pa rin sa spiritual wellness. Kumusta ba yung wellness natin spiritually? Kumusta yung ating kalagayan ng ating spiritual na buhay? Maaari kasi ng isang tao ay magandang kalagayan na physically, ngunit spiritually poor or spiritually ay bagsak, amen, ang kanyang buhay sa spiritual na bagay. So ngayong umaga, ang ating pag-uusapan is how well do you sing? Kumusta naman ang pag-awit mo? Kumusta naman ang pagpuri mo? Kumusta naman ang iyong pagsamba? Amen, sa ating Panginoon. Sapagkat ang pagpuri, ang pag-awit ay form of worship. Amen? Ito po ay isa rin na pagsamba sa ating Panginoon. Okay, sinasamba natin siya, hindi lamang ng ating spirito, ang ating ding mga labi ay sumasamba sa ating Panginoon. Can you say amen? Diba? So ngayong umaga, hallelujah, ang ganda ng ating awitan, napakasarap umawit sa ating Panginoon. At ngayong umaga, pag-usapan din natin ito, how well do you sing? Okay? And I am not talking about ikaw ba ay nasa tono o wala. Alright? Kahit nasa tono tayo o wala, God honors the heart, amen, ng isang tao na talagang pag kumanta, umawit sa Panginoon ay wholeheartedly. Okay? So ngayong umaga, pag-usapan po natin muna, amen, itong different types of singers. Okay? Yan ang ating unang-una natin pag-usapan, different types of singers. Iba't ibang klase, iba't ibang uri ng mga
umaawit, okay? Or ng mga aawit. So number one na uri ng mga awit is yung hindi talaga umaawit. Those who never sing. May mga tao sa churches, mga kapatid, na mula pa nung siya'y dumalo hanggang sa ngayon, hindi pa rin umaawit para sa Panginoon. Amen po ba? Maaaring pumapalakpak pero hindi umaawit. So, there is a big difference, mga kapatid, doon sa pag-awit at sa pagpalakpak. So, merong, yun nga, isang type ng singer, yung hindi talaga umaawit. No, maraming akong nakita ng mga Christian, mga kapatid, sa churches, hindi lamang sa church na ito, ngunit sa bawat pinupuntahan kong church. Kapag may nagre-revival, amen, may mga tao talaga na nakatayo lang. Tayo tayong lahat, tayo lang din sila. Upo tayo, upo lang din sila. No, hindi sila nagpa-participate sa singing. Alam niyo mga kapatid, ngayong pandemic, mas dapat lakasan natin ang pag-awit dahil naka-face mask na tayo, naka-face shield pa tayo, hindi na masyadong rinig, hindi ka pa talaga kumakanta. So kailangan naka-face mask ka, naka-face shield ka, mas lakasan mo yung boses mo. Kaya nung nakaraan, gusto mo ipatupad, huwag na mag-face mask, face shield na lang para rinig ko yung boses niyo. Amen? Dahil mahalaga ang pag-awit sa ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Even si Jesus Christ ay umawit din. Matthew 26 verse 30. Pakibasa, Brother Paul. Matthew 26 verse 30. And Psalm 22:22, Sister Maggie. Hebrews 2:11 to 12, Sister Anna. At Ephesians 5:19, Ira. Colossians 3:16, Judith. James 5:13, Larry. Okay, pakibasa, Brother Paul. Matthew 26 verse 13. At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Pagkaawit nila ng isang himno, ito po ay sila Jesus at ang kanyang mga alagad. Ito yung Last Supper. Okay? Sila ay huling kumain, nag-dinner sila bago si Jesus ay ipako or hulihin. Okay? So, even si Jesus Christ ay umaawit ng himno, mga kapatid. Marahil nga lang, kay buti-buti mo. Okay? Psalms 22:22. Aking ipahahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita. Amen. Diba? Pupurihin kita. I will praise you. Amen. Sa pamagitan ng pag-aawit, mga kapatid. Hebrews 2:11 to 12. Verse 11, si Jesus ay nagpapabanal sa kanila at isa ang Ama na napapabanal at pinapagibanal. Dahil hindi na ipinahiya tawagin sila mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, ipahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Amen. So, inulit lang yung sa Salmo. Okay? Nirephrase, inulit lang din dito sa Hebrews 2:11 to 12. Okay? So, there are different types of singers. Yun nga, hindi talaga kumakanta. Or those who never sing. Alright? But this is a direct violation of Scripture. Yung hindi ka umaawit. Ephesians 5:19. Ephesians 5:19, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Buong puso kayo umawit pagpuri sa Panginoon. Amen. Sa inyong pag-uusap, gumamit ng salmo. Kumusta ka na? Hindi. Yan ang sabi rito, mga kapatid. Ephesians 5:19. Na kayo'y mga usapan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. So, violation sa God's Word pag hindi tayo umaawit para sa Panginoon. Can you say that? Colossians 3:16. Manahanan nawang sagalan sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa, sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno, Amen. at mga awit na ukol sa Espiritu.
So, ang sabi ron, magsi-awit. Kaya kailangan natin umawit pag tayo ay nasa church. Can you say amen? Okay? So, napakalaga po niyan mga kapatid. Alright? At, ano pa? James 5:13. Nagbabata-bata ang sinuman sa inyo. Siya'y manalangin, natutuwa ang sinuman. Awitin niya ang mga pagpupuri. Kung natutuwa ka, awitin mo ang mga pagpupuri. Okay? Kaya tayo, bilang mga mananampalataya, ay inuutusan upang umawit. Amen. At hindi lamang tayo aawit, dito isang option mga kapatid. Ito po ay isang command. Hallelujah. From the Word of God na tayo aawit para sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating services, talagang nauuna ang awitan. Pinupuri muna natin, sinasamba, pinasasalamatan ng Diyos sa pamagitan ng mga awit sapagkat yung mga lyrics niyan, I believe yung iba kanta lang ng kanta, hindi inuunawa yung lyrics. Amen? Dahil nung nakaraan, isang gabi yata yun, may napakinggan akong awitin. Tapos sabi ko, ngayon ko lang naintindihan yung lyrics niya. Kasi dati inaawit-awit ko lang siya dahil gusto ko yung melody niya. Pero hindi ko pala alam yung meaning. Kaya nung habang pinapakinggan ko, pinakikinggan ko yung meaning ng kanta. Sabi ko ba, malalim pala ito, may pinaguhugutan. Kaya minsan, umaawit lang talaga tayo dahil gusto lang natin yung tono. Amen? Pero hindi natin inuunawa yung lyrics. Pero mas mahalaga talaga doon yung lyrics. Meron namang maganda yung tono, pero walang ka latoy-latoy yung lyrics. Amen? Meron pa ulit-ulit lang. Okay? Tingnan mo yung mga kanta ngayon. Si Eli Buendia ba yan? O si Rico Blanco. Meron siyang kanta dati, yung puro wala. Na wala naman kaming napana. Parang ako lang nakakawin. Wala rin kayo napana. Meron siyang kanta na gano'n, puro wala. Pero kami dati, tuwan-tuwa na dun sa kanta na yan. Kaya ngayon pag iniisip ko, baliw ba? Natutuwa ka sa kanta, wala. Nag-top pa yan sa mix dati. Oo. So, meron namang awitin din si Raymond Marasigan, ang drummer ng Eraserheads. Meron siyang awitin na Betamax. Diba? Alam niyo yun? Betamax. Wala pa ng mix, wala pa ng MTV, wala pa ng internet, wala pa ng iPad o MP3, wala pa ng cellphone, wala pa ng CD or DVD, meron lang Betamax. Anong point? Diba? Okay, alam namin. Anong point nun, di ba? Kaya pagka hindi tayo magiging maingat sa church, ganun din. Palagi lang tayo, Hosanna, Hosanna. Iyak-iyak ka pa. Tapos pagtapos ng service, sabi mga pastor, may Hosanna. Ito ngayon. Search muna niya Hosanna bago mo awitin. Di ba? Pag ako nagtanong ngayon kung ano yung Hosanna, ako lang nakasagot. Sige, ayoko. Hindi na lang ako magtatanong. Assignment yan. Paano yung Hosanna? Okay? Kailangan ating intindihin ang ating mga inaawit. Okay, pangalawa, na type of singer, hindi lamang yung mga hindi talaga umaawit, ngunit yung mga umaawit begrudgingly. Okay? Maaaring sila ay umaawit, ngunit sense of duty lang. Out of the sense of duty and obligation. Begrudging, ibig sabihin pilit. Napipilitan. Kailangan umawit kasi sabi ng song leader, awitin natin. Lakasan nyo. Halos magalit din song leader. Di ba? Awitin natin malakas. Huy, come on church. Uy, galit na yung song leader. Kailangan lakasan natin. Kay buti-buti! Okay? So merong mga taong ganun, napipilitan lang sa pag-awit sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi rito, obligatory singing as with giving is not be pleasing to God. Hindi po yan pleasing sa harap ng Panginoon. Hindi yan kaaya-aya sa harapan ng Diyos kung napipilitan lang tayong umawit para sa Kanya. Para sa paglilingkod. Pag minsan tayo napipilitan lang sa paglilingkod, sa paggawa, hindi yan karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Okay? Paminsan niisip natin na okay na yun dahil nagawa natin, pero yung puso natin hindi tama. Ang totoo dyan mga kapatid, hindi pa rin yan kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Kaya, yung obligatory singing
ay hindi po yan maaari o hindi yan i-encourage, amen, dito sa ating church. Sabi nga, if we sing begrudgingly, we may as well not sing at all. Kung ikaw ay napipilitan lang na umawit, huwag ka na lang umawit talaga. Pangatlo, is yung mga tao na umaawit ngunit half-hearted o hati ang kanyang puso. Marahil umaawit ang kanyang labi, ngunit ang kanyang puso ay wala talaga dun sa inaawit niya. Malalaman mo naman pag isang tao ay umaawit lang sa kanyang bibig at umaawit na may puso. Kasi say amen. Di ba? Kaya nga minsan may nakita ko, naghuhugas ng pinggan, tapos may tumutugtog sa kapitbahay, sinasabayan yung awitin. Ganun pa. Sabi ko, sana ganyan lagi kahit sa worship. Di ba? Sister Joy? Di ba? Sana ganun kahit sa worship. Pag tayo nag-aawit sa Panginoon, hindi tayo half-hearted, hindi lamang yung labi, ngunit pati yung puso natin ay umaawit para sa ating Panginoon. This type of worship, Jesus described as hypocritical. Matthew 15, 7-8. Pakibasa nga, Brother Paul. Matthew 15, 7-8. Then Matthew 6, 5, Brother Larry. And then Psalms 95, 1-3, Brother Aldrin. Psalms 96, 1-4, Sister Maggie. Acts 16:25, Sister Judith. Ephesians 5:19, Sister Anna. Balik na tayo, no? Ganyan, alam na natin. Alright, sige, pakibasa yung Matthew 15. Kayong mga mapagpaimabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, natapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yon. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit malayo ang puso nila sa akin. So ito yung sinasabi ni Jesus na hypocrites, mapagpaimbabaw. Umaawit sa labi, pero hindi sa puso. Amen? Kaya mga kapatid, ay tayo mag-ingat, right? Sabi nga, it is easy for us to fall into this kind of singing. Napakadali upang tayo mahulog sa ganitong klase ng pag-awit. Yung maawit lang tayo, nakatingin pa tayo sa projector, pero wala naman sa puso natin yung pag-awit natin. Okay? So, kailangan mga kapatid, with puso. Amen? Kailangan with emotions. Amen? Kaya nasabi palagi ni Pastor Glenn Clapp, ang emotion ay hindi naman masama, lalo na kapag tayo nag-aawitan sa Panginoon. May mga extreme kasi na sinasabi, oy, church niya, masyadong emotional. Hindi. Emotion is critical. Hallelujah, sa worship. Napakahalaga ng emotion sa worship, mga kapatid. Huwag lang so sobra. Amen? Because too much of something is not good. Okay? Ano pa? Isa pang uri ng mga umaawit is yung umaawit para magpa-impress sa ibang tao. Amen? So, ang sabi dito, perhaps because they have been blessed with talent or training. Amen? But like praying, singing to be praised by others does not please God. Kapag tayo din umaawit upang palugurin natin ang ibang tao at hindi ang Diyos, ito po ay hindi maganda. Okay? Maaari tayo talented, maaari tayo ay skilled, amen? But if we are using it to please others and not to please God, then you might not sing as well. Okay? Mas maganda na wag na lang tayong umawit. No? Dahil iba, now, let's just say, for example, katabi yung crush niya pa, talaga naman, papakulot-kulotin pa. Hosanna! Ata? Oh yeah, baby. May baby pa. I see a near revival, yeah. Coming and take their place. Kung nagtuturo kayo naman. Pag ganyan yung pag-awit sa church, ako karay, hindi na yung pag-awit sa Panginoon, pag-awit na yan, amen, sa katabi mo. Isisikuhin ko. Hosanna! Hey! Hosanna! So,
Hindi daw maganda. Okay? Mayroon yata ako napansin sa mga ibang churches na pinupuntahan ko, lalo na pag mga bago-bago pa. Yung mga bago-bago pa, tapos na medyo na-in love na sa Panginoon. Kaya lang minsan, pag di mo na-guide, nasa side track, nababaling sa iba. Pero pag mga bago-bago pa, grabe talaga, pag tutugtog na yan. May kilala nga ako sa Paco dati. Kapag humawak na ng gitara yan, uy, ako, patay ka. Talaga naman, titingin pa yan sa mga kababaihan. Tapos pag nagkamali, sakit ang kamay ko. Kinalaman lang. Okay? So, we're not here to please man, but to please God. So, kailangan maging sa pag-awit ay inaawit natin yan para sa ating Panginoon. Okay? So, isa pa na uri ng mga awit ay yung Matthew 6:5. Tapos na ito? Nabasa na, hindi pa? Matthew 6:5. At pagkagayoy, magsisindilan at huwag kayong kaya ng mga magpag-imbabaw, sapagkat iniipin nila ang magsidalangin na patayo sa mga sinaguga at sa mga likuandaan, upang sila'y mga kita ng mga tao. Katuwa ng sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanayang. Amen. Diba? Kagaya ng praying, ay yun nga, gusto nila na nakikita sila ng tao. Isa pa, those who sing with melody and grace in their hearts. Meron silang melody, meron ding grace, amen, sa kanilang puso. Okay? Para purihin ang Panginoon. Psalms 95, 1-3. O God, let us sing to the Lord, let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. For the Lord is the great God and the great King above all gods. Amen? Diba? 94, verse 1-4. 96 pala, verse 1-4. O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Magsiawit kayo sa Panginoon buong lupa. Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya. Ihayagin niyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kaginagilala niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Sapagkat dakila ang Panginoon at marapat na purihin. Siya'y kinatatakutan, higit kaysa sa lahat ng Diyos. Amen and amen. Diba? At maging sila Pablo, sila ay nasa kulungan, Acts 16:25. Datapwat ng nagmamaling gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga hino sa Diyos, at sila'y pinakikinggan ng mga grupo. Amen. Kahit na sila nahihirapan na, pero sila pa rin ay umawit para sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, pangalawa, pag-usapan po natin yung importance ng proper singing. Bakit gaano mahalaga na tayo po ay umaawit ng properly? Okay? Number one, to avoid sinning. Okay? Sinning, or yung tayo ay magkasala by refusing to sing or doing so inappropriately, or by making false promises with what proceeds from our mouths. We must sing, but it must be the right kind of singing. Anong tinutukoy dito, mga kapatid? Kapag tayo kasi ay umaawit, maaaring umaawit nga tayo ngunit di natin naunawaan ang ating inaawit. Amen po? Amen po ba? Kaya nga hindi ba merong awitin na mahal kita, Panginoon, kailanman hindi kita ipagpapalit. O, kita niyo na? So kapag hindi natin naunawaan yan, maaaring tayo nagsasalita ng ganon sa ating Panginoon habang tayo nagpupuri sa Kanya, ngunit, amen, hindi natin minimin. Alright? So maaari tayong magkasala. Sabi nga ng Bible, kung di mo kayang tuparin, huwag ka na mangako sa ating Panginoon. Sabi ng Ecclesiastes. Kaya, by simply, sa ating mga awitan, mga kapatid, ay maaari din tayong magkasala sa ating mga puso. Okay? So, isa pa, ang kahalagahan ng proper singing, to offer acceptable sacrifices. Hebrews 13 verse 15. May nasa na ba ako? Wala ba? Sister R.A.?
Hebrews 13:15 at Malachi 1:6-14. Sister Anna. And then or 1 Corinthians 14:15. Sister Maggie. Okay, so yun lang. Ibasa mo na yan, Hebrews 13:15. Right? To offer acceptable sacrifices. Yan po ang isang kalagahan ng proper singing. Hebrews 13. 15. Hebrews 13:15. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Amen. Diba? So, Malachi 1:6-14. Verse 6, sinabi ni Yahweh sa mga saserdote, "Iyagalang ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Ako ang inyong ama. Bakit hindi niyo ako pinagalan? Ako ang inyong Panginoon. Bakit hindi niyo ako pinagpipagalan? Nilalabas niyo ako. Pagkatapos ay tatanong pa ninyo, sa paanong paraan namin nilalabas kami? Nag-aarit kayo ng karumal-dumal ng mga handog, kayo may sinasabi ninyo, para sa gumal-dumal ang aming handog. Inahapak ninyo ang aking dambana kapag naghahandog kayo sa akin ng mga hayop na ilag, sila yung may sakit. Subuhin ninyo ihandog yan sa inyong tulong, hindi kayo maluwa sa inyo. Tumawag man kayo sa Diyos na hindi kayo pangahalan kung ganit iyahandog ninyo sa Kanya. Ang sabi ng makapangyarihan si Yahweh, mabugbay na natin ang isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayo mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng apoy sa ibabaw ng aking Praise. dambana. Hindi ako nalinugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Ang aking pangalan ay pinagalang ng lahat ng bansa. Nagsisilong sila ng kamanya at nag-aalay ng manipis na handog sa aking pangalan. Ako'y tinatakilan nilang lahat. Ngunit pinipinisan ninyo ang pangalan ko pag yung sinasabi ninyo. Walang halaga ang aking damban at kayo nalahandog doon ng mga pagkain ng dapat-dapat. Amen. Sinasabi ninyo na kapagod na ang lahat ng ito at ako'y pinipinisan ninyo. Ang dala ninyo paghahandog sa akin ay hayop ng nakaw, pilay o may sakit. Akala pa rin tatanggapin sa iyon. Sumparin ang magdarayong naghahandog sa akin ng hayop na may kapitasan. Iyon may isang ako siyang malusog ng hayop sa kanyang kawan. Pagkat ako isang hari sa hila at pinatatakilan ng lahat ng bansa. Sabi ng makapangyarihan siya. Amen. Diba? So, kailangan natin na mag-offer ng sacrifices, malinis na handog sa ating Panginoon. No? Kaya isa ito, yung pag-awit natin sa ating Panginoon ay napakahalaga, mga kapatid, yung ating pagpuri at pagsamba sa pamagitan ng ating mga labi, kasama ng ating mga puso, sa ating pag-aawitan sa ating Panginoon. We must consider whether our spiritual sacrifices please God. Excuse me. Kaya kailangan natin ito, mga kapatid. Isa pa, para ma-encourage ang ibang tao, to encourage others. Okay? We speak not only to God in song, but to one another. Okay? Kaya mahalaga po ito, mga kapatid. Isa pa, ang importance ng proper singing is to be richly blessed. Upang tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. No? Sapagkat kapag pinupuri natin ang Diyos, siyempre malulugod siya sa atin. At kapag ang Diyos ay nalugod, amen, I believe tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Parang tao, di ba? Kapag ang tao pinupuri mo, uy, brad, nagawa ko mo ngayon. Mrs. Grabe, hindi ka na katulad ng dati. Bakit? Mas maganda ka na ngayon. Oh! Di ba? Pag pinuri mo ang iyong kapatid sa Panginoon ng gano'n, tapos may kasunod yan, pengin naman ako. Di ba? 100% ibibigay niya yun. Mahihiya na lang siya kasi nabihan ko siyang gwapo at maganda. Amen ba? Diba? So kapag sino itong ayaw purihin? Lahat tayo gusto purihin tayo, di ba? Man, gusto natin na mapuri din tayo. Man, gusto natin masabi na, uy, grabe, galing mo ah. Ang sagot naman natin, di naman. Yun, halos lahat ganyan eh. Ano may sumunod na, syempre ako pa. Diba? Wala. Ang sasagot talaga natin yan, di naman eh. God be the glory. Salo. Diba?
Pero lahat tayo mga kapatid, alam ko gusto din natin na mapuri tayo paminsan-minsan. Amen po ba? Ha? Because we feel appreciated. We feel, amen, na tayo ay appreciated. Tayo ay na-honor, di ba? Pag tayo ay pinupuri ng ating kapwa mananampalataya. Uy, grabe. Galing mo kanina pumalakpak sa worship Worship, pumalakpak. Pumalpak yan. Uy, galing mo kanina sa grabe, iba talaga. Thank you. Di ba? Kaya nga, minsan, kapag may mga nangangaral, amen, sa mga churches, yung mga pastors palagi sinasabi, Brad, grabe, ayos yung pangaral mo kanina. Kahit na walang naintindihan kahit isa. To encourage, no? Ang tao. Kasi after mong purihin, doon mo bibirahin. Grabe, Brad, ayos mong revelation sa'yo. Pero, ganito, dapat ang point mo ganito. Tapos ang point mo ganito. Tapos ang point 3 ito. Halos binago mo nag-sermon niya. Pastor, paano naging maayos, maganda? Parang binago mo lahat. Right? So, si Pastor Bong dati ganun din. Kapag kami nangangaral, Brad, okay dapat ganito gawin mo. Ganito yung nasunod niyan. Okay? Pero yun nga, natuto kami dahil sa ganung pamamaraan. Right? Kaya tayo pagpapalain kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, nag-aawit sa Kanya, amen. Pagpapalain tayo. Right? At pangatlo, steps to better singing. Ano ba yung mga hakbangin upang tayo ay maging maayos sa ating pag-awit sa ating Panginoon? Number 1, i-involve mo ang iyong isipan. Pag ikaw ay lumaawit, amen, i-involve mo pati yung isip. 1 Corinthians 14:15. Ano nga ito? Mananalangin ako sa Espiritu at mananalangin din naman ako sa pag-iisip. Aawit ako sa Espiritu at aawit din naman ako sa pag-iisip. Amen. Aawit ka sa Espiritu, aawit ka sa pag-iisip. Ibig sabihin, involved yung iyong isipan kapag ikaw ay umaawit para sa ating Panginoon. Kagaya ng sinasabi ko mula kanina pa, no? Na minsan kapag tayo maaawit, hindi involve ang isip natin kasi kabisado lang natin yung lyrics pero hindi natin naunawaan yung ating sinasabi. Amen po ba? No, kaya kung minsan may mga tao na halos lahat na-touch na pero siya hindi pa rin na-touch. Bakit? Kasi hindi niya dinadama. Amen. Yung presence ni Lord, hindi niya dinadama. Yung bawat lyrics, amen, na kanyang inaawit para sa ating Panginoon. Di ba? Kaya napakasarap mga kapatid, umawit sa ating Panginoon. Like David, siya po ay worshiper ng Panginoon. Siya po ay talagang mahilig, sumamba, umawit, magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. At alam niyo, napakaganda. Ako rin noon, nung disciple pa lamang ako, ay hilig ko nang umawit sa ating Panginoon. Sa church ako matutulog, hindi ako pwedeng matulog sa church na hindi ko hinahawakan yung keyboard. Hindi ako pwedeng matutulog sa church na hindi ko man lang hinahawakan yung gitara at umawit ng mga papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hindi ko makalimutan, isang gabi, talagang napuspos ako ng banal na espiritu habang patulog pa lang ako nung sa church. Dahil kinabukasan, amen, merong service. Sa church ako natutulog dahil sa gabi, ako yung naglilinis dun sa church. Para sa umaga ay ready na lahat. Bago ako matulog doon, nag-keyboard ako, tapos na-feel ko yung leading ng Holy Spirit, inaawit ko pa ulit-ulit yung katapatan mo, O Diyos. Hanggang sa umiiyak na ako habang nag-worship, sa ikong sarap pala ng pakiramdam nito, na nag-worship ka sa Panginoon. Ewan ko kung na-try nyo na yun, na kayo lang mag-isa, umaawit kayo sa Panginoon ng papuri, tapos umaawit kayo habang umiiyak kayo. Yung kayo lang mag-isa, parang devotion mo sa Panginoon na, wow, Lord, thank you. Nung time na yun, talagang naisip ko, wow, praise God. Sarap sa pakiramdam na umawit sa ating Panginoon. Okay? So yun, i-involve natin yung isip natin. Pangalawa, i-involve natin yung puso natin. Okay? Pag tayo maawit, hallelujah, gawin din natin mga kapatid with grace sa ating mga puso. Amen? Kung ang pagsayaw ay merong grace, dapat graceful ka. Sa pag-awit, dapat graceful ka rin. Okay? Alright? Napakahalaga po nito mga kapatid. Hallelujah, sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Involve ang mind, involve ang heart, syempre ang voice. Kahit involve ang heart mo, involve ang mind mo, kung ang voice mo wala, hindi totoo yan.
Dahil kung anong nasa loob mo, eventually lalabas. Amen po ba? Kaya kapag involve ang heart mo, involve ang mind mo, aawit ka niyan. Hindi pwedeng hindi bubuka ang iyong bibig para umawit sa ating Panginoon. Right? So napakahalaga ng pag-awit sa ating Panginoon. Yung i-voice out mo talaga. So yun dito sa church natin, di ba? Pag nagtaas ka ng kamay, pumikit ka, tapos umawit ka ng malakas, amen, feel mo yung Holy Spirit na kinukonvict lahat ng kasalanan mo hanggang sa mapapatulo na lang yung luha mo. Amen po ba? Ang sarap magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, huwag natin kaligtaan ito. Paano pa ma-enhance yung better singing natin? Paano tayo makakaawit, mga kapatid? Doon ka umupo sa mga mananampalataya na umaawit talaga sa Panginoon. Dahil kahit na anong klaseng puspos na ang meron sa church, ang lahat ng mananampalataya, kung yung katabi mo nakatunganga lang, parang di bumababa yung banal na Espiritu ng Panginoon sa iyo. Amen? Minsan nga kapag nagpapaawit ako dito, tapos may makita ko isang side, tatlo sila, hindi umaawit, ang ganun lang. Yung iba naman, parang mga manikit nga tayo. Ang gusto ko sabihin, in the mighty name of Jesus, mabuhay ka. Parang mapatay, no? Tapos tayo, you have no rivals. Parang palingaling na lang. Di ba parang mawawala yung pagkapuspos? Gusto mo silang puspusin. Amen? So, involve natin. Okay? Sit near those who love to sing. Doon ka sa mga talaga pag umawit, masisiko ka na. Okay naman to. Sige, sikuhan. Gusto mo ha? Amen? Di ba? Nakakahawa yan. Natatandaan niyo ba nung sobrang sigla ng church talaga natin pag-awitan? Man, para may stepping pa kayong ginagawa. Para kayo nagsusumba dito. Halo na, halo kita, Yay! Diba? Ang saya-saya ng ganun, mga kapatid, no? Kesa dun sa mga pag tinabihan mo parang malamig pa sa bangkay. Parang hindi mo alam kung ano pinuntahan. Service ba o funeral service? Hindi worship service. Man? So dun ka umupo sa mga umaawit. Okay? Isa pa, utilize opportunities to learn to sing. Ano yung, kasi yung iba, ayaw umawit kasi hindi daw nila alam yung kanta. Kaya nga dapat sumabay ka. Amen po ba? Kasi mamaya, 50 years ka na sa church, tapos pag tinanong ka, Brad, ba't di ka umaawit? Hindi ko po kasi alam yung kanta. 50 years na tayo sa church, hindi mo man lang ginawa ng paraan para alamin. Amen? Di ba? Andiyan na nga yung lyrics, ang gagawin mo lang, lagyan mo ng tono kahit konti. Kay, buti-buti! Amen. Hindi ba? Utilize opportunities na para matuto tayo ng umawit. Okay? Pastor, wala ako sa tono. Hindi, okay lang yan. Umawit ka lang para sa ating Panginoon. Okay? Di ba? Ano ba? Expand the sphere of your singing. Kailangan tayo nag-expand, mga kapatid. Amen? Kung yung singing ba natin, limited lang sa public assemblies, or everyday tayo ay maawit para sa ating Panginoon. Di ba? Sapagkat ang pag-awit, kagaya ng panalangin, spontaneous yan. Kahit saan, pwede ka umawit. Di ba? Minsan nga, pag masaya tayo, napapaawit talaga tayo, di ba? No? Dahil, una, talagang likas na sa Pilipino na tayo ay music lover. Amen? Kakaunti lang yung mga Pilipino na hindi music lover. Yung mga bingi lang siguro. Yung walang mapakinggan kahit naka-headset na. Diba? Kahit anong gawin mong lakas ng volume, naka-headset na, boom headset pa. Walang mapakinggan. Yun talaga. Hindi sila makakaawit. Pero ang Pinoy talaga, mga kapatid, kahit sa celebration may awitan yan. Amen po. Ibig sabihin, music lover tayo. Minsan nga, ayaw na ng music sa atin eh. Pero tayo, pinipilit pa rin natin yung music sa atin. Hindi ba? Di ba? May ganun, mga kapatid.
kapatid, na instance sa ating buhay. Okay, so dito po tayo magtatapos sa ating pinag-usapan, how well do you sing? Okay? How well do you give? How well do you pray? How well do you read? How well do you hear? And how well do you sing? Okay? So napakahalaga po nito, ma-check natin yung ating spiritual wellness. May kinalaman ng pag-awit sa ating spiritual na kalusugan. Dahil kung isang mananampalataya ay hindi umaawit sa kanyang Diyos na lumikha sa kanya, may problema yan. Amen? Hindi ko sinasabing problema na problema sa buhay. Hindi. Ang problema dyan, meron siyang problema sa relationship niya sa Diyos. It's either hindi talaga siya authentic, amen, or tunay na mananamba dahil hindi siya umaawit para sa kanyang Panginoon Diyos. Okay? Dahil ang tunay na may relasyon sa Diyos, kahit na hindi niya alam yung kanta, pipilitin niyang alamin para makaawit siya. Amen? So napakahalaga po ng pag-awit sa ating Panginoon. Alright? So I believe na kapag katapos ng lesson na ito, halos lahat dito sa church aawit na, hindi na ako makakita ng mga hindi umaawit. Okay? Hindi na ako makakita ng mga nakatunganga lang sa tabi, ang layo ng tingin, yung parang yung isip nasa utang, amen? Parang yung isip, amen, ay nasa gastusin, imbis na tayo nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Alright? So meron ba tayong questions ngayong umaga para sa ating pagtatapos? Amen? Before tayo dumako sa ating pong gawain ngayong umaga. Amen. How well do you sing? Meron ba tayong questions ngayong umaga? Praise God. Any question? Any comments, dagdag, reaction, amen? Anyone? So may kinalaman ito, okay? May kinalaman yung pag-awit sa ating kalusugan, spiritual. Alright? So mula na tayong questions, mga kapatid. Palagi natin itong tandaan, yung 5 lesson, amen? At meron pang lesson next week. Under pa rin ang ating how well or spiritual wellness, amen. So kailangan po natin ito, kaya natin ito pinag-uusapan ay upang ma-check natin from time to time yung ating spiritual wellness, yung ating kalusugan sa spiritual na dako ng buhay natin. So kung walang questions, lahat tayo magsitayo ngayong umaga. At minsan pa, palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. And we praise you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you. O Amang Banal, maraming salamat ngayong umaga, Lord, sa aming pag-usapan. God, I pray na iyong mga anak, Panginoon, ay matutong umawit para sa iyong kaluwalhatian upay kayo malugod, Panginoon, sa aming buhay, maging sa aming pagpupuri sa iyong pagsamba. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, sa gawain ngayong umaga in Jesus' name. Amen. Meron tayong 3 minutes break para sa ating worship service. Musicians, get ready. God bless.